Sa loob ng pamamahay nga ni Hazel, masasaksihan nga ni Manuel ang kakaibang kinikilos nga nitong si Hazel. Batid niyang may pinaplano ito. Batid niya na may plano ito na dalhin siya sa Canada. Kahit ayaw aminin nga ni Hazel dahil gusto nitong masolo siya at huwag nang makalapit sa kanyang mga anak. Kaya naman bago pa nga mangyari ang iniisip nga ni Hazel ay inuunahan na nga niya ito. At sa tulong ng kanyang anak na si Jeffrey, iniimbestigahan niya ang mga nangyayari at sa tulong ng isang preso na sa Timo, sinitay mo na tela hindi na nga tumutupad sa usapan itong si Hazel at magugutom na ang kanyang pamilya. Pangako ni Hazel ay susustentuhan niya ito. Subalit nang makuha na niya ang kanyang gusto ay tela pinabayaan na nga ang kanyang mag-ina. Kawawa na ito kaya hindi na siya makatiis. Alang-alang sa seguridad ng kanyang pamilya at alang-alang na nga sa kanyang mag-ina ay gagawin na nga niya ang nararapat. Sa madaling salita, nakausap niya itong si Jeffrey. Noong una hindi niya inamin, ngunit kalaunan ay sinabi na niya sapagkat wala na siyang option. Sila na lamang ang tanging malalapitan niya para matulungan ang kanyang mag-ina. Subalit ang hindi alam ni Timo ay mabantay pala itong si Hazel. May tao pala itong binabayaran para bantayan ang kanyang mga galaw. Napansin ito ng taong yun. Kaya naman malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Naroon na nga tutuparin ni Hazel na ipabugbog siya. Nasa alanganing sitwasyon na siya. Subalit para sa kanyang pamilya ay itutuloy pa rin niya ang pagsabi ng katotohanan. Dahil sa ginawa sa kanya sa loob ay hindi na nga siya halos makatayo. Namimilipit siya sa sakit ng kanyang tiyan na nasobrahan sa kabugbog. Kaya naman nagmamakawa siya sa kanyang malapit na kaibigan sa loob ng kulungan. Isang sulat ang lihim niyang ipapaabot. Ayon sa kanya ay nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan itong gawin. Ayon naman ng kanyang kasamahan sapagat ayaw nitong madamay sa problema na kinakaharap niya. Ngunit nangako si Timo na last na iyon at yun na ang huling paghingi niya ng tulong. Kaya naman nung pangalawang dalaw na nga ni Jeffrey at ng kanyang kaibigan ay hindi na niya makita itong si Timo. Ayon sa bantay nito ay masakit ang tiyan kaya hindi makatayo. Hindi muna makakaharap ng bisita. Ngunit ang katotohanan ay nabugbog siya. Akala nga ni Jeffrey ay hindi na niya ito makakausap. Uuwi na sana sila. Subalit ang kaibigan ni Timo ay gumawa ng paraan kung papaano maibigay ang sulat. At dun nga ay nagpanggap pa ito na nanakit ngunit palihim niyang inabot ang naturang sulat. Kaya naman sa loob ng sasakyan, dito na nga ay aalamin na nga ni Jeffrey kung ano nga bang inabot ng naturang lalaki at magugulat siya sa kanyang malaman sa pagkasulat nga nitong si Timo kung saan nagsasabi na nanganganib na ang kanyang buhay at tinatakot na nga siya ni Hazel sa loob ng kulungan. Kailangan niya ng tulong.